So ngayon guys, ayusin natin yung mga mga wallet natin. Nakagawa na kasi ako ng wallet, kaya hindi ko ma-demonstrate. So ang gagamitin natin yung yung bagong phone. Ngayon, ang gagawin natin, hindi ito yung my wallet. Okay, pag i-check nyo siya, so itong Pi na to, wala kang makitang parang Pi wallet na nakalagay. Okay, so ang gagawin mo, itong Pi browser ang itatap mo. Nakita nyo dito, home, tapos Pi browser. Ayan, tap mo yan, sign in to Pi browser. Click mo lang yan. Mas maganda ganito ang gagawin mo para mag-sync siya. So, madadirect ka dun sa Play Store Play Store para i-download mo yung Pi browser. Okay, so wait lang natin. Madadirect ka dito sa Google Store. So, install lang natin yung Pi browser. Okay, Pi browser install natin. Tagal. Ayan. So, open natin siya. Pag open mo ganyan, automatic madedetect niya yung sa Pi mo, Pi application mo. Antayin natin, i-check natin. Ayan. Authorization, Pi. Okay, yan na. So, meron na tayong option. Andito na tayo sa Pi browser. Wala na tayo sa Pi application na dati natin ginagamit. Ang ginawa natin, nag-download tayo. Ganito. So, inopen mo yung Pi mo. Tapos, i-click mo ganyan. Clinic ko yung Pi browser. Pag click ko ganyan, nag-direct ako dito. So, sign in to Pi browser. Pag i-click mo yan, na-download niya itong Pi browser na to. So, ito na yung gagamitin natin mag-create ng wallet. Pwede din, ito na lang yung gagamitin mo na application. No? Kasi, mas kompleto. Ngayon, ang gagawin mo, itap mo yung wallet Pi. Tapos, generate wallet. Kasi wala pa nga tayong na-create na wallet eh. So, i-click mo yan. Click generate wallet. Click natin yung generate wallet. Ayan, i-copy mo to I-copy mo tong passphrase mo yan eh. Kailangan nakasave yan. So, ang gagawin mo, notepad. So, nangyari, hindi ko na i-record. So, ang last tayo, di ba, yung parang ikinapi natin yung passphrase natin. So, yun lang, nakopy natin yung passphrase. Ngayon, ang gagawin mo next dun, ipipaste mo ulit yung passphrase mo dito. Okay, pag first time, pag una mong pag-create, i-paste mo, ganito lang din. Paste mo yung passphrase mo, i-unlock mo yung wallet mo. Unlock, ganyan. So, pag unlock ng wallet, hindi ito magpapakita. Ang magpapakita muna yung public key mo. Kailangan mong kopyahin yung public key mo. Kailangan mong i-copy yun. Basta i-copy mo siya kasi kailangan mo yun para kung sakaling may magsisend sa'yo ng Pi, yan ibibigay mo at kailangan mo din sa test, okay? So, once na copy mo yan, bibigyan ka ng option na iti-test mo siya kasi meron kang available balance na 100 100 test Pi. Ngayon, bibigyan ka din ng option para i-test. So, yung public key mo, kukunin mo ulit, tapos i-click mo yung send. Okay? Ayan. Ngayon, i-paste mo yung itong public key na binigay sa'yo. Isisend tayo ng 10 lang na test Pi. Ngayon, magsisend ka. I-send mo yung 10 dun sa public wallet na binigay mo. Ayan. Recipient address, sa'yo lang din yan. Yan yung public wallet mo kasi titest nga tayo, diba? Send. Transfer succeeded. Sabi niya. So, i-check mo dun sa history. Okay, paano natin i-check? Dito sa may history, nakita niyo yan, history. Punta ka sa history. Ayan may 10 na i-send sa public wallet mo. Okay, so, ganun yung gawin natin. Okay, lagi niyong tandaan, pag nag-create nyo ng wallet nyo, ang unang bibigay sa yung passphrase, yung pinaka-importante yun, dapat kayo lang nakakalaman. Tapos, pag paste nyo, nilagay nyo, mag-open yung option naman na kukunin mo yung public key mo. So, bibigyan ka ng public key. So, itong public key, kahit sinong pagbigyan mo dito, kahit makita nila, ito yung gamit mo, ito yung bibigay mo sa kanila para masendan kanila ng Pi token. So, for example naman, gusto mo mag-send dun sa kasama mo ng Pi token. Kunin mo yung public key nila. So, ibibigay nila yung public key sa'yo. Click mo lang yan. Click mo yung send. Tapos, i-paste mo dyan yung public key nila. Tapos, depende sa amount na meron ka. Pag may net na, ganun na yung process natin. Tapos, same din sa receive. So, click mo lang itong receive or ibigay mo agad-agad yung public key. Isa yung public key mo. So, yun yung isa-send mo din para masendan kanila yung public key mo. So, may option ko pala na i-share talaga, no? Ayun, share mo sa Facebook, sendan kanila. I-share mo na agad dun sa chat, okay? Para sendan kanila ng Pi. Ayun, guys, kadali para mag-create ng Pi wallet. Tandaan, hindi siya sa Pi na application. Nasa Pi browser siya. So, kailangan mo nang i-download yung Pi browser. Ayun, guys. Kung meron kayong katanungan, ilagay nyo lang sa comment para check natin kung masasagot. At yan lang ang
kung paano mag-create ng Pi Wallet. Maraming salamat. Ako si Trogi. Thank you so much for